Sa isang malayong nayon na napapaligiran ng matatayog na bundok at malalagong kagubatan, may isang batang babae na nagngangalang Lira. Si Lira ay isang masayahin at mausisang bata, ngunit mayroon siyang isang bagay na ikinatatakot: ang dilim. Tuwing sasapit ang gabi, ang kanyang maliwanag na ngiti ay napapalitan ng pangamba. Nananatili lamang siya sa loob ng kanilang maliit na bahay, takot na takot sa mga anino na sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang ina, si Alena, ay laging nagsasabi sa kanya, "Anak, huwag kang matakot. Ang gabi ay kaibigan din. Nagbibigay ito ng pahinga sa mundo." Ngulit para kay Lira, ang gabi ay isang malaking misteryo na puno ng nakakatakot na mga nilalang. Isang umaga, habang pinapanood ni Lira ang pagsikat ng araw mula sa kanilang bintana, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Isang munting sinag ng araw ang tila kumislap ng mas maningning kaysa sa iba. Lumabas si Lira at sinundan ang sinag na ito. Dinala siya nito sa isang landas na hindi pa niya napupuntahan, papasok sa pusod ng gubat. Habang naglalakad siya, ang mga puno ay tila yumuyuko upang batiin siya, at ang mga bulaklak ay nagbubukas ng kanilang mga talulot na parabang gumingiti sa kanya. Hindi nagtagal, nakarating si Lira sa isang maliit na sapa kung saan ang tubig ay kasing linaw ng kristal. Sa gitna ng sapa, sa ibabaw ng isang malapad na dahon ng water lily, may nakaupong isang munting nilalang. Ito ay isang diwata na ang buhok ay kulay ginto tulad ng sikat ng araw, at ang kanyang mga pakpak ay kumikinang sa iba't ibang kulay. Gumiti ang diwata kay Lira. "Maligayang pagdating, Lira," sabi ng diwata sa isang tinig na kasing lambing ng musika. "Ako si Arawan, ang tagapag-alaga ng sikat ng araw." Nagulat si Lira. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" tanong niya. "Nakikita at naririnig ko ang lahat ng bagay na nasisikatan ng aking liwanag," sagot ni Arawan. "Alam ko rin ang iyong takot sa dilim." Yumuko si Lira, nahihiya. "Opo, ayoko po ng gabi. Nakakatakot po ang dilim." Hinawakan ni Arawan ang kamay ni Lira. Ang kamay nito ay mainit at nagbibigay ng kakahibang kapanatagan. "Lira, ang liwanag at dilim ay magkapatid. Ang isa ay hindi mabubuhay kung wala ang isa. Ang dilim ay hindi kaaway. Ito ay panahon para sa pahinga, para sa mga panaginip at para sa paglaki ng mga bituin sa kalangitan." Upang patunayan ito, dinala ni Arawan si Lira sa isang paglalakbay. Una, ipinakita niya kay Lira ang isang pugad ng ibon kung saan ang inang ibon ay mahimbing na natutulog kasama ang kanyang mga inakay. "Kita mo ba? Ang gabi ang nagbibigay sa kanila ng pagkakataong magpahinga upang maging malakas sila para sa susunod na araw," bulong ni Arawan. Pagkatapos, dinala niya si Lira sa isang hardin ng mga bulaklak na namumukadkad lamang sa gabi. Ang mga bulaklak na ito na tinatawag na Queen of the Night ay naglalabas ng napakabangong amoy na sa gabi lamang naaamoy. Ang gabi ay may sarili ring ganda at hiwaga, Lira. Kailangan mo lang buksan ang iyong mga mata at puso para makita ito. Sa huli, dinala ni Arawan si Lira sa tuktok ng pinakamataas na burol. Mula doon, tanaw nila ang buong kalangitan na puno ng kumikinang na bituin. Ang mga bituin ay mga munting araw sa malayo, paliwanag ni Arawan. Sila ang nagsisilbing gabay at liwanag sa gitna ng kadiliman. At tingnan mo ang buwan, siya ang reyna ng gabi, nagbabantay sa lahat habang sila ay natutulog. Habang papalubog na ang araw, ang kalangitan ay nagkulay kahel, rosas at lila. Isang napakagandang tanawin. Ito ang paalam ng araw sa mundo, sabi ni Arawan, ngunit hindi ito isang malungkot na paalam kasi alam ng araw na babalik siya muli bukas.
Bago tuluyang maglaha ang liwanag, kumuha ni Arawan ng isang sinag ng papalubog na araw at inilagay niya ito sa isang maliit na kristal na kwintas. Ibinigay niya ito kay Lyra. "Ito ang gintong halik ng araw," sabi niya. "Sa tuwing makakaramdam ka ng takot sa dilim, hawakan mo lang ito. Ipapaalala nito sa iyo na ang liwanag ay laging nasa puso mo. At kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pangako ng bagong umaga ay laging naririyan." Isinuot ni Lyra ang kwintas. Agad niyang naramdaman ng init at tapang na dumadaloy sa buong katawan. Nang tuluyang sumapit ang gabi, hindi na siya natakot. Handang halip, tiningala niya ang mga bituin at gumiti. Naalala niya ang mga ibon na natutulog, ang mga bulaklak na namumukadkad, at ang buwan na nagbabantay sa kanya. Mula nung araw na iyon, hindi na muling natakot si Lyra sa dilim. Naintindihan na niya na ang gabi ay hindi kaaway, kundi kaibigan na nagbibigay ng pahinga, ganda, at pagkakataong mangarap. Tuwing gabi, bago matulog, hahawakan niya ang kanyang kwintas at bubulong. "Salamat, Arawan. Salamat, gintong halik ng araw." At sa kanyang mga panaginip, lagi siyang naglalakbay kasama ang mga bituin. Alam na sa pagsikat ng umaga, isang bagong araw na puno ng liwanag at pag-asa ang naghihintay sa kanya. At sa bawat paglubog ng araw, hindi na lungkot ang kanyang nararamdaman, kundi pasasalamat sa magandang pagtatapos ng isang araw at pananabik sa tahimik na ganda ng gabi. Ang gintong halik ng araw ay hindi lamang nag-alis ng kanyang takot, ito rin ang nagturo sa kanya na mahalin bawat sandali, maging ito man ay sa liwanag o sa dilim. Kamusta mga bata? Handa na ba kayo para sa isang bagong kwento? Ngayong araw, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay sa mundo ng imahinasyon. Ibabahagi ko sa inyo ang isang napakagandang alamat, ang kwento kung paano nagsimula ang palay at kung bakit yumuyuko ito sa tuwing sisikat ang araw. Halina't makinig sa ang kwento ng palay at araw. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may dalawang prinsesa na magkapatid. Sila ay sina Prinsesang Araw at Prinsesa Palay. Si Prinsesang Araw ay may gininto ang buhok na nagliliwanag at ang kanyang ngiti ay kasing init ng sikat ng araw sa umaga. Siya ay masayahin, palakaibigan at mahilig maglakbay sa kalangitan. Sa kabilang banda, si Prinsesa Palay ay mahinhin at may buhok na kulay luntiang esmeralda. Mahilig siyang manatili sa lupa, alagaan ng mga halaman at makipaglaro sa mga hayop sa kagubatan. Kahit magkaiba ang kanilang mga ugali, mahal na mahal nila ang isa't isa. Isang araw, habang naglalaro ang dalawang prinsesa, nagtanong si Prinsesa Palay sa kanyang kapatid, "Ate Araw, bakit ka laging nasa itaas? Hindi ka ba napapagod sa pagbibigay ng liwanag sa buong mundo?" Ngumiti si Prinsesa Araw at sumagot, "Ito ang aking tungkulin, bunsong kapatid. Kailangan kong bigyan ng liwanag at init ang lahat ng nilalang upang sila ay mabuhay at lumago. Ikaw naman, bakit palagi kang nasa lupa? Hindi ka ba naiinggit sa ganda ng tanawin mula dito sa itaas?" "Dito sa lupa ang aking tahanan, ate," sabi ni Prinsesa Palay. "Mahal ko ang amoy ng lupa pagkatapos umulan at ang malambot na damo sa aking mga paa. Dito ko nararamdaman na ako ay kabilang." Patuloy ang masayang pagsasama ng magkapatid. Si Araw ay nagbibigay liwanag sa umaga at si Palay naman ay nag-aalaga sa mga halaman sa lupa. Ang kanilang pagmamahalan ang nagpapanatili ng balanse at ganda sa kanilang kaharian. Ngunit isang araw, dumating ang isang malaking problema. Isang masamang mangkukulam ang nainggit sa ganda ng kanilang kaharian at sa pagmamahalan ng magkapatid. Gusto niyang suluhin ang lahat ng kapangyarihan. Ang mangkukulam ay gumawa ng isang masamang gayuma. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Prinsesa Palay, ipinainom ito ng mangkukulam sa kanya.
Ang gayuma ay may sumpa. Sino mang makainom nito ay makakalimutang lahat, pati na ang kanyang mga mahal sa buhay. Kinaumagahan, paggising ni Prinsesa Araw, hinanap niya ang kanyang kapatid. Ngulit wala si Prinsesa Palay sa kanyang silid. Hinanap niya ito sa buong palasyo, sa hardin at sa gubat, ngunit hindi niya ito makita. "Palay, nasaan ka, kapatid ko?" sigaw ni Prinsesa Araw. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit walang sumasagot. Sa di kalayuan, nagising si Prinsesa Palay sa gitna ng isang malawak na bukirin. Wala siyang maalala. Hindi niya alam kung sino siya o kung saan siya nanggaling. Ang taming nararamdaman niya ay isang matinding kalungkutan sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw, mga linggo at mga buwan. Si Prinsesa Araw ay hindi tumigil sa paghahanap. Sa kanyang kalungkutan, unti-unting nawala ang kanyang liwanag. Ang dating maningning na araw ay naging malungkot at maputla. Nagsimulang lumamig ang buong kaharian. Ang mga halaman ay nalanta at ang mga hayop ay nagkasakit. Samantala, si Prinsesa Palay ay nanatili sa bukirin. Dahil sa kanyang likas na kabutihan, sinimulan niyang alagaan ang mga tuyot na damo sa paligid. Sa bawat dampi ng kanyang kamay, ang mga damo ay nagiging malusog at luntian. Hindi niya alam, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting bumabalik. Isang araw, habang nag-aalaga ng halaman, napatingin siya sa langit. Nakita niya ang isang maputlang araw. Nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon dito. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa sobrang kalungkutan ni Prinsesa Araw, siya ay umiyak. Ang kanyang mga luha ay naging ulan na bumagsak sa lupa. Nang naramdaman ni Prinsesa Palay ang ulan sa kanyang balat, ay isang alaala ang biglang bumalik. Naalala niya ang kanyang kapatid na Araw at ang kanilang masasayang araw. "Ate Araw!" sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay mahina at hindi umabot sa langit. Sa kanyang pag-aalala, napansin ni Prinsesa Palay na ang mga halaman na kanyang inalagaan ay nagbago. Sila ay naging matataas na halaman na may mga uhay na puno ng maliliit na butil. Ito ang naging unang tanim na palay sa mundo. Determinado siyang tawagin ang pansin ng kanyang kapatid. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lahas. "Ate Araw, nandito ako!" sigaw niyang muli. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lupain. Narinig ni Prinsesa Araw ang sigaw. Muli siyang sumilip sa lupa at nakita ang isang malawak na luntiang bukirin na hindi niya pa nakikita dati. Sa gitna nito ay nakatayo ang kanyang kapatid na Palay. Mabilis na bumaba si Prinsesa Araw. Ang kanyang liwanag ay unti-unting bumalik. Sa kanilang muling pagkakita ay nagyakap sila ng mahigpit. Ang sumpa ng mangkukulam ay tuluyan nang nawala. "Patawarin mo ako, ate. Nakalimutan kita," sabi ni Palay habang umiiyak. "Ang mahalaga ay nagkita na tayong muli," sagot ni Araw habang pinupunasan ng kanyang mga luha. "Hindi na tayo magkakahiwalay pang muli." Upang matiyak na hindi na sila muling magkakalayo, gumawa sila ng isang pangako. Si Prinsesa Palay ay mananatili sa lupa bilang isang halaman na magbibigay ng pagkain sa lahat ng tao. Ito ang halamang palay. Ang mga butil niya ay magiging bigas na siyang pangunahing pagkain. At si Prinsesa Araw ay mananatili sa langit, magbibigay ng sikat at init para tulungan ang kanyang kapatid na Palay na lumago at magbigay ng masaganang ani. Mula noon, sa tuwing sisikat ang araw sa umaga, ang mga halaman ng palay ay marahang yumuyuko. Ito ay ang kanilang paraan ng pagbati at pagpapakita ng paggalang at pagmamahal kay Prinsesa Araw. Ito rin ay isang paalala ng kanilang pangako sa isa't isa, isang kwento ng pagmamahalan ng magkapatid na hindi mapaghihiwalay ng anumang pagsubok. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Ang alamat ng palay at araw ay nagtuturo sa atin tungkol sa pagmamahalan ng pamilya at ang kahalagahan ng bawat isa sa atin.
Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong pambata. Hanggang sa muli, paalam!